Hello kabayan, kung balak mo bang pumunta dito ng Canada bilang isang international student, no? So, today's vlog, yun ang pag-usapan natin guys. So, by the way, kung bago ka sa aking channel, Kuya Wilson, Buhay Canada at iba pa, please support my videos. Guys, like, share, and leave your comments down below. Kung mayroon kayong mga katanungan about Canada guys at may balak na pumunta dito, disclaimer lang, hindi ako connected sa isang immigration consultant agency. Ang mga videos ko guys ay bahagi lang sa aking karanasan at sa aking mga research or mga kaibigan, aking mga nalalaman dito sa Canada. Okay? So kung nabalitaan nyo yung bagong update regarding sa mga international student dito sa Canada guys, no? Last January nag-update sila na yung government of Canada ay update sila sa mga international student regarding sa yung proof of funds, no? Tinaasan nila yung requirements. Tapos ngayon guys, mayroon na naman silang bagong update effective May 1. Mayroon naman silang bagong update na yung mga course na hindi 4-year course or hindi bachelor's or hindi masteral ay hindi na makakuha ng open work permit yung mga partner nila kung sino yung dadalhin nila dito sa Canada, no? So hindi katulad dati na kung mayroon kang asawa o mayroon kang partner, kung pupunta kayo dito ng Canada, dalawa kayo, so yung isa mabigyan ng open work permit, makatrabaho siya kung saan kahit 2-year course lang yung uh, kinuha ng primary applicant, yung international student. Yung partner makakuha ng trabaho na open work permit. Pero ngayon guys, effective May 1, hindi na sila guys allowed makatrabaho. Yung 2 years course, ang bigyan na lang ng open work permit guys, yung mga bachelor's degree at saka yung mga masteral. So malaking adjustment, malaking changes guys para sa mga international student natin, no? Kasi kung mayroon kang partner dito sa Canada na sumama sa iyo bilang isang dependent sa iyo, ay malaking tulong yung income niya kasi magtrabaho siya ng full time. Pero ngayon guys ay hindi na. So paano na yung tuition fee? Paano na yung mga bayaran mo sa bahay? Paano lahat-lahat? Nawala ka ng katulong. Maliban lang kung ikaw ay sobrang yaman sa Pilipinas, pumunta dito ng Canada bilang isang international student. At saka hindi lang yun guys, no? At saka hindi lang yun yung paghanap din ng paghanap din ng trabaho dito kahit international student ka, mahirap din ang kompetensya mo rin sa daming ng puntahan dito. Mayroon pang mga tourist, no? Kasi mayroon pang mga bagong migrant. So mayroon pa yung paghanap mo ng trabaho dito, kahit international student ka, nahirapan o mahirap pa rin maghanap ng trabaho kahit part-time lang, no? Mas lalo na kung nasa malaking syudad ka, so ang daming kompetensya ka dyan, no? So depende sa area, depende din sa province. Ang for me guys, kung magbalak ka man na mag-international student at gagastos ka ng millions, over a millions pesos, wag mo na ngayon. I personally advise no na wag mo na ngayon guys kasi mahigpit ang government of Canada sa ngayon, no? Lalo na sa mga pabago-bagong mga policies ngayon. So sayang yung pera. At saka kahit international student ka dito at natapos mo yung course mo 2 years, hindi pa rin yan guarantee na maging permanent residence ka after your graduation. Sa full-time ko guys, sa work sa isang nursing home, no? Tinatanong ko yung mga part-timers namin na bilang isang international student dyan sa mga dining server namin kasi mga part-time lang yan doon. So tinatanong ko sila, halos lahat silang 4 ata yan sila dyan, mga international student. Tinatanong ko, kasya ba sa tingin niyo yung part-time? Sabi niya, no, hindi sir, hindi pwede, hindi kasya. Kasi sa tuition ay hindi talaga kaya. So, ang part-time nila guys ay pang
kung ano lang, pang daily budget lang nila, pang bayad ng phone, at saka swerte sila kasi mayroon silang matuluyan dito sa Canada. Yung mga family nila, mga tiyahin nila, mga kamag-anak dito. At ang usapan nila ay free accommodation and food. So malaking bagay, malaking tulong, nakasave sila, nakatipid-tipid sila. Paano kung hiwala kang libre? Paano kung wala kang kamag-anak dito, wala kang matuluyan? So, yung part-time mo, na 20 hours per week, I think that's good only for the rent of the house. Lalo na ngayong panahon at ngayon dito sa Canada, ay ang one room mo is wala ka na makitang 300. Mostly is dito sa Calgary, ang karamihang room is nasa 600, 500, 600, 700 na. Dito, paano ka makabayad sa rent at konsumo mo? Lalo na pang yung tuition fee mo, saan ka kukuha? Maliban lang, as I've said, maliban lang kung mayaman ka talaga sa Pilipinas na yung parents mo ay nagpapadala for the tuition fee. Pero ang ano kasi dyan, mahirap pa rin kang mag-survive, no? Nahirapan ka talagang mag-survive dito sa Canada sa ngayon dahil ang mataas na ang economy, yung cost of living mataas. Yung tuition, number one is tuition is napaka mahirap ipunin kung hindi kasya kasi yung part-time mo na trabaho bilang isang international student ay sapat lang yan for your own daily expenses or your daily budget. So, as I've said guys, no, kung mayroong kang planong mag-international student dito sa Canada at wala kang sapat na pera to yung parents mo o yung family mo sa Pilipinas ay hindi makasustain padala pang tuition dito ngayon sa Canada for 2 years, no? I personally advise na wag mo nang ituloy. Maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Kung gusto mo talagang pumunta ng Canada, maghanap ka ng trabaho under temporary foreign worker or pumunta ka na lang ng ibang bansa na hindi masyadong mahigpit at saka hindi masyadong malaki ang gagastusin kasi sayang yung pera. Para sa akin ha, para sa akin. Okay, maraming salamat Kuya Wilson Buhay Canada. Follow for more videos guys and check my Facebook page as well. Kuya Wilson Buhay Canada. Salamat, see you next video.